Mga Kawikaan, ika-23 kabanata. Ika-6. Kapag kumakain ka, kasalo ng taong may mataas na katungkulan, mag-ingat ka sa ikikilos mo. Kung palakain ka, pigilan mo ang iyong sarili. Huwag kang magnanasa sa mga pagkain kanyang inihanda, dahil baka iyon ay pain lang sa iyo. Kapito. Huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pagpapayaman. Sa halip, pigilan mo ang iyong sarili at isipin kung ano ang mabuti. Dahil ang kayamanan ay madaling mawala at tila may pakpak na lumilipad sa kalawakan tulad ng isang agila. Ika-8. Huwag kang kumain o matakam sa pagkain na inihanda ng taong kuripot, kahit ito ay masarap. Sapagkat ang taong ganyan, bawat subo mo'y binabantayan. Sasabihin niya, "Sige, kumain ka pa." Ngunit hindi pala ganoon ang nasa isip niya. Kaya lahat ng kinain mo'y isusukam at ang mga papuri mo sa kanya ay mababaliwala. Ika-9. Huwag kang magsasalita sa hangal, sapagkat ang sasabihin mo karunungan, sa kanya ay wala ring kabuluhan. Ika-10. Huwag mong agawin o sakupin ang lupa ng mga ulila sa pamamagitan ng paglilipat ng mga buhon na matagal nang nakalagay, sapagkat ang kanilang makapangyarihang tagapagtanggol ay ang Panginoon. Siya ang magtatanggol sa kanila laban sa iyo. Ika-11. Makinig ka kapag itinutuwid ang iyong pag-uugali upang ikaw ay matuto. ika-12. Huwag kang magpapabaya sa pagdidisiplina sa iyong anak. Ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makapagliligtas pa sa kanya sa kamatayan. ika-13. Anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka at karunungan ang mamumutawi sa iyong mga labi. ika-14. Huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Sa halip, igalang mo ang Panginoon habang nabubuhay ka. At kung magkagayon, ay gaganda ang kinabukasan mo at magpapasa iyo
ang mga hinahangad mo. Labinlima. Anak, pakinggan mo ang itinuturo ko sa iyo. Maging matalim ka at sundin mo ang tamang daan. Huwag kang gumaya sa mga lasenggo at matakaw sa pagkain, dahil ang gaya nila ay hahantong sa kahirapan. Tulog lang sila ng tulog, kaya sa bandang huli ay magdadamit na lang sila ng basahan. Labing-apat. Makinig ka sa iyong mga magulang, sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi ka naisilang sa mundong ito. Huwag mo silang hahamakin kapag sila ay matanda na. Labing-anim. Makinig ka sa iyong mga magulang, sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi ka naisilang sa mundong ito. Huwag mo silang hahamakin kapag sila ay matanda na. Pagsikapan mo mapasa iyo ang katotohanan, karunungan, magandang pag-uugali, at pangunawa. At huwag mo itong ipagpapalit sa kahit anumang bagay. Matutuwa ang iyong mga magulang kung matuwid ka at matalino. Ikaliligaya nila na sila naging iyong ama at ina. Labing-pito. Anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay, sapagkat ang babaeng bayaran ay makapagpapahamak sa iyo, katulad ng malalim at makitid na hukay. Para siyang tulisan na nag-aabang ng mabibiktima, at siya ang dahilan ng pagtataksil ng maraming lalaki sa kanilang mga asawa. Labing-walo. Sino ang may matinding problema? Sino ang mahilig sa away? Sinong mareklamo? Sinong nasugatan na dapat sana ay naiwasan? At sino ang may mga matang namumula? Sino pa kundi ang mga lasenggo, sugapa sa iba't ibang klase ng alak? Huwag kang matakam sa alak na napakagandang tingnan sa isang baso at tila masarap. Kapag nalasing ka, sasama ang iyong pakiramdam na parang tinuklaw ka ng makamandag na ahas. Ano-ano ang makikita mo at hindi ka makakapag-isip ng mabuti. Pakiramdam mo'y nasa gitna ka ng dagat at nakahiga sa ibabaw ng palaw ng barko. Sasabihin mo, may pumampas at sumuntok sa akin, ngunit hindi ko naramdaman. Kailan kaya mawawala ang pagkalasing ko para muli akong makainom?
Mga Kawikaan, 24 na kabanata. Labing-siyam. Huwag kang mainggit sa mga taong masama o hangarin mang makipagkaibigan sa kanila, sapagkat ang iniisip nila at sinasabi ay para sa kapahamakan ng iba. Dalawampu. Sa pamamagitan ng karunungan, maitatayo mo at mapapaunlad ang iyong tahanan. Mapupuno rin ito ng mahahalagang kayamanan. Isa. Ang taong marunong ay malaki ang maitutulong upang lalong lumakas ang mga nakikipaglaban, sapagkat kailangan nila ng mga payo sa pakikipaglaban, at higit na matitiyak ang tagumpay kung maraming nagpapayo. Dalawa. Ang karunungan ay hindi mauunawaan ng mangmang. Wala siyang masabi kapag mahalagang bagay ang pinag-uusapan. Tatlo. Ang taong laging nagpaplano ng masama ay kikilalaning may pakana ng kasamaan. Anumang pakana ng hangal ay kasalanan at kinasusuklaman ng mga tao ang sinumang nangungutya. Kapag ikaw ay nawalan ng pag-asa sa panahon ng kahirapan, nagpapakita lang ito na ikaw ay mahirap. Huwag kang mag-atubiling iligtas ang walang kasalanan na hinatulan ng kamatayan. Maaaring sabihin mo na wala kang nalalaman sa nangyari, pero alam ng Diyos kung totoo o hindi ang iyong sinasabi, dahil binabantayan ka niya at alam niya ang nasa puso mo. Gagantimpalaan ka niya ayon sa iyong mga ginawa. Anak, kung papaanong matamis at mabuti para sa iyo ang pulong, ganoon din naman ang karunungan, sapagkat kung marunong ka, mapapabuti ang iyong kinabukasan at mapapasa iyo ang iyong mga hinahangad. Huwag kang gagaya sa taong masama na palihim na sumasalakay sa bahay ng matuwid. Ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit, ay tiyak na makakabangon ulit. Hindi tulad ng taong masama na kapag nabuwal, ay hindi na makakabangon pa. 28.
Huwag kang matuwa kapag napapahamak ang iyong kaaway. Dahil kapag nakita ng Panginoon na natutuwa ka, hindi niya ito magugustuhan at hindi na niya parurusahan ang iyong kaaway. Dalawampu't siyam. Huwag kang mabalisa o mainggit sa mga taong masama, sapagkat wala silang mabuting kinabukasan at magiging tulad sila ng ilaw na namatay. Tatlumpu. Anak, igalan mo ang Panginoon at ang Hari. Huwag kang makisama sa mga taong sumusuway sa kanila, sapagkat hindi mo alam kung anong kapahamakan ang biglang ibibigay ng Panginoon o ng Hari sa kanila. Narito pa ang ilang kawikaan ng marunong na tao. Hindi dapat magtangi ng tao sa paghatol ng katarungan. Kapag pinalaya mo ang taong may kasalanan, susumpain ka at kamumuhian ng mga tao. Ngunit kapag pinarusahan mo ang may kasalanan, matutuwa ang mga tao at pagpapalain ka. Ang tapat na kasagutan ay tanda ng mabuting pagkakaibigan. Ihanda mo muna ang iyong pagkakakitaan tulad ng iyong bukid na taniman bago ka magtatag ng sariling tahanan. Huwag kang sasaksi sa iyong kapwa nang walang sapat na dahilan o magsalita laban sa kanya ng kasinungalingan. Huwag mong sasabihin, gaganti ako, gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin. Dumaan ako sa bukid ng taong tamad at mangmang. Puno na ito ng mga damo at matitinik na halaman, at giba na ang mga bakod nito. Nang makita ko ito, napaisip ako ng mabuti at natutunan ko ang aral na ito. Sa kaunting pahinga, kaunting pagtulog, at paghalakit-kit mo, taong tamad, ay biglang darating sa iyo ang kahirapan na para kang ninakawan ng arumadalong tulisan.
you.